Hi guys! Let's walk through dito sa Battleship USS Iowa class. Ang battleship na ito ay permanente nang nakadock dito sa San Pedro, Los Angeles, California simula noong 2012 at ginawa itong Maritime Museum. Ginamit ang battleship na to sa World War II, Korean War at Cold War noong 1943. Ang armored conning tower ay magsisimula sa deck 3 at ang primary navigational bridge ay nasa deck 4. Ito ang kanilang navigational room or chart room. Dito rin ang kanilang admiral office. Ito naman ang gyro repeater. Tara, akyat tayo sa deck 4 at tingnan natin ang primary navigational bridge. Nadekomisyon ang battleship na ito noong 1990, pero ginamit pa rin nila ito noong 1991 sa Persian Gulf War. Ito ang weather tight door, ang entrance ng primary bridge. Ang deck 3 at deck 4 ay tinatawag nilang armored conning tower. Ito naman ang kanilang steering wheel na nasa armored steel cylinder, at ito ang upuan ni Kapitan. Yan ang mga naval guns. Mamaya pag-usapan natin kung ano-ano ang mga naval weapons. Tara, samahan niyo ako sa deck 5 at tignan natin ang ship's control gunnery. Yan, akyat tayo sa staircase. Yang puti na nasa taas ay tinatawag nilang railings. Ito ay CIWS Gatling guns na may 4,500 rounds per minute. Umaabot ang bala nito hanggang 5,500 meters. Yan ang main battery na tinatawag din nilang 9/16 inch 50 caliber na may range na 37 kilometers. Ito ang radar mast at yan din ang control for ship's gunnery officer. Ang main battery ay may dalawang bahagi. Ito ang turrets at ang barbettes. Ang turrets ay ang structure house ng main gun at ang barbettes ay ang cylinder armored na may sukat na 16-inch diameter. Ito ang mga armor box launcher para sa mga Tomahawk cruise missiles. Ito ay ginagamit sa long range land attack at kapag dineploy ito, umaabot ito hanggang 1,600 kilometers. Ito ang secondary batteries. Ginagamit ito sa anti-aircraft at anti-torpedo. Ito ang mga MK-141 quad cell launcher. Dito linalagay ang mga Harpoon missiles na pang anti-ship attack. Ito ay ginagamit bilang anti-ship missiles na may layo ng 32 kilometers. Ang battleship ay napapaligiran ng phalanx. Ito ang CIWS Gatling guns na may 4,500 rounds per minute. Tara, pasukin natin ang kanilang mga cabin. Tinatawag nila itong pipe racks. Ito ay steel bunk beds suspended by chain. Merong tin mattress, pillow at blanket. Tinatawag din nila itong Spartan condition dahil limited lamang ang kanilang espasyo sa kanilang cabin room. Kung nakita nyo kanina, meron din silang mga personal locker. Tara, samahan niyo akong bumaba at tingnan natin ang mga stateroom cabins para sa mga officers. Ito ang tinatawag nilang berthing areas. Ito ang mga sailors bunk bed
At ito ang Battleship Center Crew Memorial. Ito ang state room ng 3-Stripe Midship Commander. At ito ang kanilang officers staff mess. Tara, tingnan natin ang Battleship Interactive Exhibits. Ang mga visitors ay pwedeng makakita ng mga photos ng mga naval artifacts, battleship history including the time in Pacific, Atlantic, World War II, Korean War, at ang pagbisita ni President Roosevelt sa battleship na to. Ito ang kanilang galley. Tara, pasukin natin ang kanilang galley. Yan ang kanilang mga lutuan. Ito ang kanilang mess deck o crew mess sa ibang tawag. Yan ang kanilang dining room. Ito ang Battleship Museum. Ang mga veterano ay mahilig sa kasaysayan, na kung saan ang mga exhibit ay kumukuha mula sa archive gallery na may hawak na daang-daang mga makasaysayang larawan at naval artifacts. Nandito rin ang Lost at Sea exhibit. Ito ang pagtuklas ni Dr. Robert Ballard sa RMS Titanic. By the 1870s, shipyard guns had gotten so large that fewer could be carried. Though quickly falling out of favor, ramming crews helped to make obsolete the long-term guns. Gave way to the revolving gun work. It's lighter than Ito ang kanilang gift shop at souvenir. Alam niyo ba na ang iyong pagbili ay makakatulong na suportahan ang isang interactive na karanasan sa Naval Museum. Ang mga pondo mula sa mga benta ay ginagamit para sa pagpapanatili ng barko, mga operasyon at mga programa nito. Halos lahat ng mga souvenir items ay naugnay sa battleship na ito. Napakaraming items ang pwedeng pagpilian dito, tulad ng coffee mug, laruan, t-shirt,
postcard, mga koleksyon na gawa sa kamay, mga bag, at marami pang iba. At dito nagtatapos ang aking video. Sana'y nagustuhan nyo ang aking topic for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channel para ma-update kayo sa susunod kong mga video.